Kalyana's POV. Minsan, nagdududa ako sa tadhana at nagtanong, why? Why him? Why now? Bakit ako tinatangay ng cosmic winds dito? Sa buhay at pag-ibig na ito. If he's not going to be mine. Ano yun? Hinarot pero hindi itinadhana? In short, I'm flirting with disaster. Hindi ko alam na ang paghabol sa aking panaginip ay magiging isang bangungot. Dapat ko na sigurong itigil ang kabaliwan na ito. It's been what? 3 days? Yeah, 3 days ago. A certain Alpha Gibbsy just came into the picture. At sa isang iglap, hindi na nasasabik si Siron sa akin. I understand that in life, lahat ng tao na dumatiting sa buhay natin ay nag-iiwan ng leksyon, ng aral para magampanan natin ang trabaho dito sa mundo. Alam ko na pati sakit na dulot nito ay mararamdaman ko. Pero sana light lang. Masakit kasi. Para itong isang chickenpox, isang nakakahawang sakit na kumakalit sa buo mong katawan hanggang sa kahuli-hulihang himaymay ng pagkatao mo. At pagkatapos niya mag-iwan ng mark sa katawan at buhay mo, mawawala na lang itong bigla. Magugulat ka na lang, nakadikit na pala ito sa iba. Kaya heto ako ngayon, sa dulo. Nananalangin na sana yung iniwan niyang marka sa buhay ko ay kayang takpan at tanggalin ng sebo de macho. All that I wanted is to hold him close to me. So close of reaching our almost happy ending. So close and still so far. Umiiyak na talaga ang kalooban ko. Araw-araw na kasing magkasama yung dalawa. Laging sinasabi ni Siron, may pupuntahan lang daw. Hindi ko naman alam kung saan. Bakit? Jowa ka ba? Para magpaalam at sabihan ka kung saan ito pupunta? Aanakan ka lang oy, pero hindi ka aasawahin. Get that? Piping sigaw ng isipan ko. Oo nga naman, anak lang ang gusto ni Siron. Wala sa kontrata ang salitang asawa. Kaya unti-unti ay hinahayaan ko na lang ang binata. Bahala siya sa buhay niya. Hindi ko na rin ito masyadong pinapansin pa. Bukod sa naaalibadbaran ako sa pagmumukha nito, ayaw ko rin na nakikita ito lagi. Sarap kasing tirisin ng pinong-pino ang mga ngiti nito na hindi naman nakalaan sa akin. Kaya heto, kung dati sabay kaming umuuwi, minsan hinahatid pa ako ni Siron sa apartment. Pero madalas ay sa glass house ako kadalasan nakakatulog. Pero ngayon, loner muna, drama ko sa buhay habang nilalantakan ng isang balot ng skyflakes. Nakabusangot at bagsak ang mga balikat na pumasok ako sa elevator. Lately, medyo nakakaramdam na ako ng pananakit ng katawan. Particularly sa may abdominal part, and I'm suffering from a slight back pain, lalong-lalo na sa may bandang balakang ko, kaya umiinom kaagad ako ng gamot. May history kami ng UTI, at sadyang pasaway ako kaya laging bumabalik. And last week, nang dumating ang buwan ng dalaw ko, inatake ako ng dysmenorrhea. Uminom naman ako ng gamot. Hindi ko alam pero parang may mali na yata sa katawan ko. Kailangan ko na yatang magpa-check up sa doktor. Nasa malalim pa rin ang aking pag-iisip nang biglang bumukas ang elevator at wala sa sariling humakbang ako palabas. Wala akong pakialam sa mga tao sa paligid habang minamasahe ang ibabang likod ko. Medyo nananakit na naman kasi. Siguro nangalay lang kakaupo buong araw. Pero laking gulat ko nang biglang may humablot sa kanang braso ko. Sasapakin ko na sana dahil sa sobrang gulat ko. Kung hindi ko lang nakita ang asul nitong mata. Thank goodness, you're still here. Humihingal na saad nito. Nakala ko hindi na kita maaabutan. Bigla akong napasimangot at talagang naaalibadbaran ako sa itsura nito. Kung dati ay tumitigil ang paghinga ko, ngayon, ang sarap na nitong ilibing ng buhay. Nagigigil talaga ako. Oh, tapos, anong kailangan mo, sir? Blanko ang mukhang sagot ko sa binata. Nagtatakang tingin ang ibinigay ni Siron sa akin. Kung wala po kayong sasabihin, aalis na po ako. Tapos ng trabaho ko, kaya maiwan ko po muna kayo, sir. Malamig at may diin na wika ko, sabay piksi sa brasong hawak nito. Hey, you okay? You look pale and grumpy. May nagawa ba ako? Takang tanong nito. And now, you're calling me sir? Dati naman boss tawag mo sa akin bakit ngayon sir na? It's been 3 days and I never heard you call me boss. Ikaw ang problema ko. Ang kapal na mukha mong ipagpalit ako kay Miss Substance, tapos ngayon, ganyan tanong mo sa akin? Tusukin ko kaya mata mo para makita mo halaga ko. Tiningnan ko ang likuran nito at umaasang may kabuting susulpot. Asan buntot mo? Tanong ko, referring to Alpha, the woman of substance. Buntot?
Nagtatakang tumingin din ito sa likuran nito. Anong buntot? What are you talking about? Buntot, tail in English, collie in Korean, shesha in French, at sa kagaya mo ay si Alpha. So, nasaan ang buntot mo? Straight to the point na sagot ko. Wala nang paligoy-ligoy pa. Mainit na ang dugo ko. Hey, I am hearing jealousy right there. Nagsiselos ka kay Alpha? Natatawang sagot nito sa kanya. Inirapan ko ito at kaagad iniwan. Nauubos ang energy ko sa mga taong walang sense kausap. Bahala ka sa buhay mo. Bumili ka ng kausap. Asik ko dito. Pero dahil pinanganak itong makulit, hindi ito nakinig sa akin. Mabilis itong tumabi sa akin at sinabayan ako sa paglalakad. Mabilis din ang mga braso ni Siron at inakbayan ako. Magwawala na sana ako pero biglang kumalma ang buong sistema ko nang maamoy ang pabango nito. Parang magic. Nawala ang init ng dugo ko dahil sa amoy nito. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Don't be jealous with Alpha. May tinatapos lang kaming project. You see, Alpha is an architect and we have a project together kaya medyo busy ako lately. Tsaka, namiss mo lang yata ako kaya nagkakaganyan ka. Malambing na saad nito. Mas dumikit ako lalo kay Siron. Ewan, nababaliw na talaga ako. Pansin ko lang. Hindi kita na-miss, kaya manahimik ka. Kabaliktaran ang sinasabi ko sa kung ano man ang nararamdaman ko. Pero bakit naman ako aamin sa binata? Magsama sila ni Miss Substance, masyado silang perfect, masakit sa mata. Hindi daw na-miss, pero grabe makadikit. Na-miss din kita, Sunshine. So, tawagin mo na akong boss ha? Kung ayaw mong hagkan kita every time, you call me sir. It's kinda irritating. Mas magandang pakinggan ng boss. Na-miss ko na din pagiging mataray mo, Sunshine. Pakis nga. Hindi pa ako nakakasagot pero mabilis na itong dumukwang at hinagka ng aking labi. Buti na lang talaga at nasa parking area na kami. Wala na masyadong empleyadong dumadaan, kaya nakahinga ako ng maayos. Sus, ang hilig mo talaga. FYI lang po ha, kapag tinatawag kitang boss, it's a sign of respect kasi amo kita, hindi endearment. Tumigil ka nga Mr. Siron Valleje. OMG, paano ba magpigil ng kilig? Namiss ko ang pagiging maharot nito sa akin. Namiss ko tong kasama. Yung ganito lang sila, kulitan, asaran. Natatawang pinisil nito ang pisngi ko, sabay bukas sa passenger seat ng kotse at inalalayan akong upo. Nang makaupo ay muling tumukwang si Siron at pinisil ang aking ilong. Wala na, nabura na lahat ng sama ng loob na inipon ko ng 3 araw. Hagkan at lambing lang pala ng binata ang papawi sa lahat. Whatever you say, I don't care. Just call me boss. And that's final, Sunshine. Mapupungay ang mga matang saad nito sa akin. Nagsimula na namang magrigodon ang puso ko. Bakit ganon? Naiinis ako sa mukha nito. Pero mas nangingibabaw ang pakiramdam na gusto ko itong kasama lagi. What do you want to eat? I need to feed you. Medyo nangangayayat ka na. Hindi lang kita naalagaan ng 3 araw. Laki na kaagad ng pinayat mo. Hindi ka ba kumakain? Tanong ni Siron na makaupo na ito sa driver's seat. Doon lang pumasok sa isipan ko dahil sa sobrang lutang ay puro na lang pala skyflakes ang kinakain ko. Minsan nga wala akong ganang kumain o hindi kaya ay ayaw ko sa amoy ng ulam. Bigla akong kinabahan. Never in my entire life na umayaw ako sa pagkain. As in never. I'm a certified food lover. I needs to see a doctor right now. Kinakabahan na ako. Bakit hindi ko naisip yun? Kung ano-ano pa namang gamot ang naiinom ko, plus dinugo ako nung nakaraan. You're silent? Tinanong lang kita nung Hindi na naituloy ni Siron ang sasabihin nang biglang tumunog ang cellphone nito. Tumingin muna ito sa gawi ko bago sinagot ang tawag. Yes, Alpha? Bungad ng binata. Pagkadinig ko sa pangalan ng babae, ay bigla na naman akong nainis. And now the woman of substance is back. Ready to ruin my night. Ngayon na ba? Baby, we could talk about it tomorrow morning. I have a date, Alpha. Lumingon ito sa akin sabay kindat. Ano ba ang tamang adjective sa taong galit / kinikilig? Hindi ko kasi alam. Ako kasi nakanguso lang para ipakitang naiinis ako. Okay, I get it. I'll be there in a jiffy. Malapit na ako sa kondo mo. Bumuntong hininga ito at tumingin sa akin na may nagsusumabong mata. Fine, dalian mo lang. Gutom ako. Sinasabi ko sa'yo. Legit yung pagtataray ko, walang halong mali siya. Damn, Alpha. Sa'yo na nga si Siron ng 3 araw
Aagawan mo pa ako ng kadate? Thank you, Sunshine. Promise, mabilis lang ako. Masayang usal nito. Trabaho lang ang gagawin ng dalawa. Hindi ito tatrabahuhin ni Alpa. Isipin mo na lang na para sa future ng anak mo to. Kahit hindi ka pa sure na may anak ka nga. Basta, para sa future. Pampalakas ko sa sarili ko. Mapigilan lamang ang masasamang espiritu. We called jealousy. Makalipas ng 5 minuto, huminto si Siron sa tapat ng isang building. Hindi na nito inayos ang pagkapark ng kotse at nakaharang lang ito. Nagtatakang tumingin ako sa binata. Para maniwala ka, mabilis lang ako. Hindi ko na i-off ang makina para hindi ka mainitan dito sa loob. Kaya wag na wag kang bumaba ng kotse. Mabilis lang ako, Sunshine. Wika ni Siron sabay dukwang sa akin at hinagkan ako sa labi. Biglang kumalma ang bagyong nagbabadyang humagupit ngayon. Huminga ako ng malalim. Sabay ngiti ng pagkatamis-tamis. Well. Ano ka ngayon, Alpa? Ginagaya niya si Maleficent. Wala lang, masaya lang siya. Meanwhile, after 30 long minutes, hindi na maipinta ang mukha ni ko. Minura niya ng lahat ng pwedeng murahin. Ang magaling na Siron. 30 minuto niya na akong pinag-antay sa kotse. Kanina pa ako tawag ng tawag sa cellphone nito. Pero ang magaling na lalaki, hindi man lang sinasagot ang tawag ko. Pero ang pinakamatindi sa lahat, gutom na ako. Kanina pa niya gustong pumunta sa convenience store na nasa harapan lang ng building. Gutom na talaga siya. Ano bang ginagawa ni Alpa sa'yo? Gigil na usal niya, sabay baba ng kotse. Wala na siyang pakialam. Gutom na talaga siya at halo-halo na ang kanyang emosyon. Padabog na pumunta siya sa convenience store. Halos 10 minuto ang ginugol niya sa loob at halos skyflakes, Ribisco crackers at 2 bote ng mayonnaise lang ang kanyang binili. Masaya na siyang umunguya ng crackers habang papalabas ng convenience store. Para lang magulat nang may makitang isang tow truck sa harap ng kotse. May nakita din siya mga traffic enforcer na nakapalibot sa blue BMW na pagmamay-ari ni Siron. Natatarantang bigla siyang tumakbo papalapit sa mga officers. Teka mga bossing, magandang gabi po sa inyo. Nakangiting bati niya sa lalaking may malaking tiyan at medyo napapanot na. Mawalang galang na po. Andyan po kasi sa loob ng building amo ko po. Sa kanya po yung kotse na hinahatak nyo. Promise, paalis na po kami. Kinakabahang wika niya kay Officer Batong Bakal. Iyon ang nabasa niyang nakaimprenta sa uniform nito. Naku miss, pasensya na po. Pero kanina pa po namin napapansin ang kotseng to. Isang violation na po yung pagpark nyo dito na mahigit kalahating oras. Paliwanag dito sa kanya na kahit siya ay alam yon. Kaya nga kanina pa niya tinatawagan ang magaling niyang boss. Asan ang driver license niyo, miss? Nagmamakaawang tumingin siya sa officer. Hindi po kasi akin yung kotse, sir eh. Sekretarya lang po ako. May inaayos lang ang amo ko dyan sa loob ng building. Pagsusumamo niya rito. At isa pa, pinagtitinginan na sila ng mga taong dumadaan. Nag-aalala siya na baka may kumukuha na ng video tapos biglang i-post sa social media. Instant na ang kanyang pagsikat. Mapapahiya pa siya. Boss, baka pwede natin itong pag-usapan. Naiiyak na pakiusap niya. Never in her life na napahiya siya ng ganito. Ngayon lang. Anong akala mo sa amin, miss? Nabibigyan ng lagay? Ginagawa namin ang trabaho namin sa marangal na paraan. Tapos dudumihan mo lang? Kaya marumi ng tingin sa amin ng mga tao eh. Dahil sa mga katulad yung mayayaman. Asik nito sa kanya. Hala, sige. Dalhin ang kotseng yun sa opisina. At ikaw, miss, sumama ka sa amin kung hindi nga sa'yo yung kotse. Papuntahin mo sa opisina yung boss mo kung ano pa yan. Galit na wika nito sa kanya. Pahiyang-pahiya siya sa kanyang sarili at higit sa lahat, galit na talaga siya kay Siron. Grabe na itong nangyayari sa kanya. Hindi na ito makatarungan. Kaya naiiyak na kinuha niya ang bag sa loob ng kotse habang walang tigil ang kamay niya sa pagdial ng pangalan ni Siron sa screen. Umaasa ang puso niyang bigla nitong sagutin ang tawag niya. O di kaya ay bigla itong dumating at isalba siya sa kahihiyan. Pero kabaliktaran ang tumatakbo sa isipan ko ngayon. Pakiramdam niya inabando na siya ni Siron nang dahil lang ulit kay Alpa. Dito ka sumakay, miss. Tawag ng officer sa kanya habang nakaturo sa front seat ng tow truck. Gusto niyang humagulhol sa sobrang kahihiyan, sama ng loob at lahat na. Muli siyang lumingon sa entrance ng building. Umaasa ang puso niya na sana ay lumabas ang isang Siron. Ngunit nabigulang siya. Ano pang inaantay mo, miss? Nakakaabala na tayo dito. Medyo naaasar na sita ni Mr. Batong Bakal sa kanya.
Kaya wala na siyang pagpipiliin pa. Nakayukong pumasok na siya sa sasakyan. Hindi niya na talaga mapigilan ang pagtulo ng luha. Hindi na talaga siya matutulungan ni Siron. Bakit ganon? Sa mga movie, laging to the rescue ang mga bidang lalaki. Gusto kong kutusan ang aking sarili. Hindi fairy tale ang kanyang buhay. Kahit anong gagawin ko, isasampal ng realidad sa akin kung ano ang tunay na buhay. At ang Prince Charming ko ay madaling maagaw ng iba. Umiiyak na denial ko ang numero ng aking kaibigan. Ito lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Hello? Sagot ni Daniela sa kabilang linya. Dan, pwede bang tulungan mo ko? Umiiyak na wika niya sa kaibigan. Teka, Talyana, anong nangyari sa'yo? Asan ka? Sumagot ka. Natataranta ang boses nito sa kabilang linya. Suminghot muna ako bago nagsalita. Hindi ko alam, pero sumasakit din pati puson ko na nagpaiyak sa akin lalo. Dadalhin nila ako sa presinto. Daniela, tulungan mo ko. Masakit. Hagulhol ko habang nakahawak sa puson ko. Parang pinipilipit iyon sa sobrang sakit. Miss, hindi ka namin dadalhin sa presinto. Hindi ka makukulong. Violation lang nagawa nyo, hindi krimen. Makangawa ka naman dyan, parang bibitayin eh. Sita ng driver ng tow truck sa akin. Kanina pa kasi ako iyak ng iyak. Naghalo na uhog at sipon ko kakaiyak. At saka, naiingayan na siguro si kuya. Isa pa, hindi naman yung pagkakahuli sa akin ng iniiyakan ko, kundi yung puso kong sira at luhaan sa mga oras na yon. Napailing na lamang si Manong driver at binuksan nito ang radyo ng sasakyan. And a certain heartbroken but trying to move on song played. Someone Like You by Adele. Walang hiya ka, Siron. Hinding-hindi na talaga ako magpapauto sa'yo. Wala akong pakialam kung ma-impound kotse mo. Buti na lang talaga naawa si kuya sa akin kanina eh at pinainom ako ng tubig. Kahit paano nabawasan ang pananakit ng aking puson. Kumalma na rin ang aking katawan. Pinaghalong kaba at nerbiyos dahil sa mga nangyari. Isama pang sobrang pagod at gutom. Higit sa lahat, kung totoo yung kinakatakutan ko kanina, kailangan kong tatagan ang sarili ko. Kailangan ko tong malampasan. Ano bang meron si Alpha na wala ako? Ano ba ang kayang gawin ni Alpha na hindi ko kaya? Kaya ko namang gawin ang lahat ah. Ang hindi ko lang kayang gawin ay maging isang Alpha, the woman of substance. Dahil hindi na ako magiging si Talyana na kontrabida ang pangalan. Pero manang naman, kung kayang mahalin ni Alpha si Siron, kaya kong doblehin yun. Kaya kong triplehin yun. Ako lang ulit ang piliin ng binata. Ako na lang uli. Ako na lang ulit, boss. Napapaligayan naman kita. Hindi pa ba sapat yun? Mahal naman kita. Masaya naman tayo sa tuwing magkasama tayong dalawa. Pero bakit ganito? Nasasaktan na ako. Dahil busy ang isipan ko at nagluluksa ang puso kong sugatan, hindi ko na napansin na nakarating na pala kami sa opisina ng MMDA. Kinabahan na naman ako at nagsimula na namang manlamig ang aking palad. She tried to bribe the officer in charge and it's a criminal offense. Ang laking baliw ko sa bagay na yon. Kabadong nakayuko ako at natatakot na umupo siya sa harap ng assistant officer in charge. Nawala lahat ng gutom ko sa katawan. Miss, kailangan ko ng kaukulang dokumento sa sasakyan ninyo. Unattended illegally parked vehicle and you bribed the attending officer. It's a violation. Kailangan ko po ang drivers. Biglang tumigil ito sa pagsasalita. Talyana? Miss Talyana de Vesca? Biglang napaangat ang aking paningin and a pair of dark gray beautiful eyes meet my querying eyes. He has a beautiful smile na lakas maka-toothpaste commercial. And he has a friendly and warm vibes. Parang familiar ang taglay nitong kagwapuhan. Hindi ko lang maalala kung saan. Pero malakas ang kutob kong nakita ko na ito. We've met before. Yes po. Nagtatakang sagot ko sa gwapong lalaki. Ikaw nga. It's me, Hendrik Velasquez. Nagkabanggaan tayo noong fun run event, remember? Mas lalong umaliwalas ang gwapo nitong muka and his dark gray eyes glow with happiness. Yung depressing moment ko kanina ay biglang naglaho lahat na parang bula. Parang may anghel na biglang dumating at sinagip ako sa nakakahiyang sitwasyon. Oh my God! Hendrix, of course! I remember you! Sino ba naman ang makakalimot sa kagaya mong mabait? Masayang saad ko. Kamusta ka na? Ang tagal din nating hindi nakita. Akala ko sa MDC ka rin nagtatrabaho. Andito ka lang pala. Kaya pala hindi kita nakita sa opisina. Para akong nakahanap ng kakampi. Oo, actually, kapatid ko nagtatrabaho ron na inibitahan lang ako.
At yun nga, nabunggo kita. Natatawang saad nito. Simula nun, lagi na akong dumadaan sa MDC. Umaasa na makita ka. Kung kumustahin ko sana lagay mo. Parang nahihiyang kwento pa ng lalaki. Bigla pa itong napakamot sa batok. And I find the gesture cute and attractive. Sarap nitong panggigilan. Tapos iuwi at gawing palamuti sa bahay. Nako, ganun ba? Lagi kasi ako may overtime eh. Kaya ganun. Tapos hinaharot ako ng magaling kong boss. Kaya ganun. Dugtong ng aking isipan. Okay lang yun. Buti na lang nakita ulit kita. Tadhanam na mismo ang gumawa ng paraan para magkita ulit tayo. Hindi maalis-alis ang magandang ngiti ni Hendrik sa labi. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla akong kinabahan. Wala naman akong ginagawa, pero bakit pakiramdam ko? Parang nagtataksil ako. Tabingi na ang aking pagngiti. Bigla ako napakamot sa aking leeg nang maalala ang violations na kakaharapin ko. Yung ano kasi, hindi ko na naituloy ang pagpapaliwanag nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malamig na boses. Biglang natahimik ang buong opisina ng MMDA. Kung kanina maingay at magulo yun, ngayon naman ay biglang dumaang anghel at lahat ay nakatingin sa lalaking nakatayo sa may pintuan. Where's Miss Devesca? Where is she? Ani ng isang lalaking gwapo pero nakakatakot. Nakasuot ito ng black three-piece suit na pinatungan naman ng brown trench coat. Kahit ganon, hindi hadlang ang suot nito para hindi bumakat ang maganda nitong katawan. Sa klase ng tindig nito, isama pa ang aurang nakakatakot. Ang lalaking naghahanap sa akin ay dangerously but stunningly beautiful creature. Bigla ako napalunok nang wala sa oras. Habang nanginginig ang aking mga tuhod, ay dahan-dahan akong tumayo ng tuwid. Ako po yun. Kinakabahang sagot ko. Itinaas ko pa ang aking kanang kamay. Malapit lang ako sa pintuan. Kung kaya't mabilis na nakalapit ang gwapong lalaki, pero nakakatakot naman. Huminto ito sa aking harapan. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. You seems fine to me, madam. He said with a dull voice. Hey, Constantine, you're scaring her. Ani ng boses mula sa likuran ng lalaking nakakatakot. Isang nag-aalalang mukha ni Dexter ang lumapit sa akin. Mahina pa nitong itinulak si Constantine na halatang ikinainis ng huli. How are you? What happened? Dexter said with a worried voice. Anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka umiiyak kanina? Puno ng pagtataka ay tinitigan ko si Dexter. Paanong napunta si Dexter dito? Teka, anong nangyayari? Kasama ko si Daniela noong tumawag ka at pinapunta ko ng kaibigan mo dito. Okay ka lang ba? Sinagot ni Dexter lahat ng tanong ko sa simpleng pagbabasa lang nito ng mga reaksyon ko. Ganito ba ako ka-transparent? To the point na ang dali ko lang palang basahin? Bigla akong humanga sa lalaking may cute na British accent pero nagtatagalog naman. Isa ito sa mga gwapong kaibigan ni Siron. Nahayos lang ako, may violation. Naputol na naman ang sasabihin nang biglang may demonyong dumating. Sunshine? Damn, where is she? Puno ng takot at pagkataranta ang boses ni Siron. Pero dahil sa dalawang lalaking maskulado at matangkad, hindi agad ako nakita ni Siron. Sinilip ko ang binata at bigla akong nanginig sa galit. Ang kapal ng pagmumukha nitong iwan na lang ako ng basta-basta. Habang nasa likod nito si Grease, ang lalaki ang unang nakapansin sa akin. Bigla nitong tinapik sa balikat si Siron, sabay turo sa kinaroroonan ko. Mabilis itong lumapit sa akin at hinawi ang dalawang lalaki sa aking harapan. Dahawakan niya sana ako pero mabilis kong piniksi ang aking braso at sabay humakbang paatras. Hindi na naman ako makahinga. Just a mere sight of him, biglang bumalik lahat ng sakit at takot na naranasan ko kanina. Don't you dare touch me! May diin at gigil ang bawat salitang binitawan ko. Simula bukas, simula mo ng paghahanap ng bagong sekretary, Mr. Valieje. And please, nakikiusap ako, layuan mo ko. Hindi mo alam kung anong dinanas ko kanina. Puno ng sakit at pait ang aking boses. No, don't do this, Sunshine. Pinipilit pa nitong hawakan ako pero mabilis akong umatras kung kaya't hindi ko napansin ang mahogany table na nasa aking likuran. Dahil mabilis akong umiwas kay Siron, ay malakas ang naging impact ng pagkabunggo ko sa kahoy na mesa. I flinch. Naramdaman ko ang bahagyang pananakit ng aking balakang patungo sa aking tiyan. Wala sa sariling napahawak ako sa nananakit na puson. Ayoko na, boss. Binabawi ko na rin yung usapan natin.
Ayokong maging hadlang sa kung ano man ang pinaplano mo sa buhay. Kasi alam kong wala ako ron. Hindi ako kasama sa mga plano mo sa buhay. Sino ba naman ako, di ba? Isang hamak na sekretary mo lamang. Hindi ko na napansin na nag-uunahan na pala sa pagbagsak ang aking mga luha. Habang hawak-hawak ang puso na, mas lalong tumindi ang pananakit. I cried out loud. Taliana, are you okay? Nag-aalalang tinig ni Hendrix mula sa aking likuran. Ito kasi ang mas malapit sa akin, kung kaya't mabilis niya akong inalalayan. Nangihina na ako at hindi ko alam kung bakit ganito kagrabe ang pananakit ng puson ko. Hendrix, masakit! Namimilipit na wika ko. Damn! Narinig kong malakas na mura ni Siron. Sa nalalabo kong paningin, ay naramdaman kong malakas na hinawi ni Siron sa Hendrix at agad niya akong binuhat. Call the ambulance! Natatarantang wika ni Siron. Naramdaman kong natataranta na din ang mga tao sa paligid. Grease, call Tristan right away. Make his emergency room empty. Pag may nakita kong isang pasyente ron, gigibain ko ang ospital niya. Puno ng otoridad na saad ng isang malamig na boses. Fine. Boses ni Grease. Kahit nangihina ay mahina kong hinampas ang lalaking may bitbit sa akin. I hate you. Sabi mo mabilis ka lang. Ba't ang tagal mo? Bakit mo ko iniwan mag-isa ron? Umiiyak na saad ko rito. Unti-unti ay sinasakop na ako ng kadiliman. Stay awake, Sunshine. I'm sorry. Please, stay with me. You're bleeding, Sunshine. Please, hold on. Don't leave me. Puno ng takot ang boses nito. You can do this. I'll make it up to you. Promise. Just stay with me. I'm so sorry, Sunshine. Kahit nalalabo na ang paningin, ay naaaninag kong may tumulong luha sa mga mata ni Siron. Bigla akong kinalabutan ng marinig ang sinabi nitong dinudugo ako. Oh God, please make my baby safe. Umiiyak na dasal ko hanggang sa tuluyan na akong mawala ng malay.